Basta nakasakura, gaarang ka. Good day mga ka-sound. For today's video, mag-review tayo ng ampli na to, no? Itong Krill CA50 at saka itong Gladiator 10K, no? Yan, itong review natin ito mga ka-sound, no? Before natin ito i-review, tingnan natin kung sinong malaman sa kanilang dalawa. Wait lang mga ka-sound. Okay, kukunin ko pa yung camera ko. Okay. Wait lang. Basta nakasakura. Unahin natin muna yung yung Krill naka-sound. Kasi ito orig ito orig itong ampli na ito mga ka-sound, no. Yan. Wait lang, nalimutan ko, may isa pa lang screw na hindi ko na nakuha. Wait lang, kukunin ko muna yung screw. Yan mga ka-sound, no. Ito natin malalaman kung sinong malaman sa kanila. Yan. 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 Sobrang laki ng transformer ng Krill CA50. Yan. Wait lang. Lagay ko muna yung takip. Yan. Sobrang laki. Yan. Hindi ko maano ng kamay ko. Sobrang laki kasi. Yung GL pala itong kanyang transistor. Yan. Bilangin natin siya mga ka-sound. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 siya mga ka-sound. Ganon din sa kabila, bilangin natin is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 siya mga ka-sound, no? Left and right. Sobrang laki yung ganyang power supply mga ka-sound, no? Yan, silip natin yung ganyang power supply. Sobrang laki. Yan mga ka-sound. Yan. Tsaka tested na ito mga ka-sound, no? Yun mga ka-sound, tingnan natin yung kanyang transformer, no? Yung supply niya, kung ilan yung power supply niya. Hindi pa mag-focus yung camera ko. Yan kasi porting yan mga ka-sound, no? Hindi masyado makikita kasi sobrang tago. Yan mga ka-sound, no? Hindi mag-focus yung yung camera ko. Hindi niya makita, sobrang tago. Yan. Hindi pa mag-focus yung camera ko. Ay, nako. Yan mga ka-sound, no? Yan. No? Yan. Kayo na lang kung kasi medyo nagbablur yung camera ko, hindi mag-focus. Yan. Yan ang kanyang power supply mga ka-sound. Yan. Pure copper pala itong Krill CA50, no? Made in US ito. No, hindi ito China na ampli, kaya itong ampli na to sobrang mahal ito. Yung cash niya sobrang mahal, pero sulit naman yung lakas niya kasi yung power transistor niya MGL. Yan ang pinakamalakas na transistor mga ka-sound, no? Pangalawa lang yung NGW. Yan. Itong ampli na ito tested na ito sa mga upas, pero itong ampli pambahay lang namin ito mga ka-sound, no? Yung kanyang kapasitor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yung kapasitor niya. Yan ang kanyang microfarad. Tingnan natin kung ilan microfarad niya. Yan. Yung mga ka-sound, no? Yung focus. Hinahanap ko pa yung magandang view. Kung saan yung magandang view. Yan. 100 volts yung kanyang kapasitor, saka 50,000
microfarad. Yan mga kasound, no? Yan. 100 volts. Yan. Review natin lahat, no? Yan. Tingnan natin yung laman niya. Yan. No? Review natin. Yan. Yan ang laman ng Krill CE50. Sobrang sulit at siksik ang laman. Yan mga kasound. Yan. Ganda ng ampli na ito. Sobrang lakas. Yan. Hindi ka magsisisi pag ito ang ampli mo. Ngayon, tingnan naman natin yung laman ng Gladiator 10K mga kasound, no? Wait lang kukunin ko muna yung takip niya. Wait lang mga kasound. Yan. Tanggalin ko muna sa gilid. Yan. Sobrang laki ng Gladiator 10K. Yan. Ito na mga kasound, no? Yan. Medyo malaki yung power supply ng Krill kumpara dito sa 10K natin. Pero, tested naman ito si 10K mga kasound, no? Kasi dami nang gumagamit nito. Yan. No? Makita natin nyo na medyo malaki talaga yung Krill C50 sa power supply kumpara dito sa Gladiator 10K. Pero mas abansi naman itong 10K kasi siksik ang kanyang marami ang kanyang transistor. 19 lahat yan eh. Hindi katulad kay Krill na 15 lang mga kasound. At yung kanyang power supply, no, hindi natin makita kay sobrang tago mga kasound, no? Yan, ang hirap. Ginawan ko na ng paraan kung saan ko pero hindi ko talaga makikita yung laman niya kasi nakatago. Yan yung niya, yung niya. Pero hindi ko makikita kasi sobrang tago. Yan. Hirap pag siksik, no? 0-0 talaga yung kanyang hindi natin makikita yung laman. Yan, hindi makikita. Sobrang siksik kasi. Yan, hindi naman pwede natin lang galawin yan, no? Yan, no? Hindi ko pa ito na sound check kasi sobrang bigat ng box namin mga kasound, no? 2,000 watts yung speaker namin mga kasound at ako lang mag-isa yung nagsiset up nitong aming mini sound mga kasound. Yan mga kasound. Yan, hindi ko nahirapan ako kung saan ko para makita yung transformer power supply niya. Bilangin natin yung power transistor niya, no? Yan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 siya mga kasound, no? Ganon din sa kabila, no? Left and right, no? 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Yan mga kasound, 19. Left and right siya mga kasound, no? Ang kanyang power transistor na NJW mga kasound. Yan mga kasound. Punta naman tayo doon sa kanyang kapasitor. Dami ito. Kanyang kapasitor. 20 pairs pala yung kanyang kapasitor mga kasound, no? Yan. Sobrang dami mga kasound. 22,000 yung kanyang microfarad at saka 80 volts, no? Mga kasound. Yan, 80 volts lang siya. Mas maganda yung Krill. 100 volts to eh. Yun ito 80 volts. Pero mas malaki ito, 22,000 microfarad. Yan. Yan. Review natin yung laman niya. Yan. Padaanan natin lahat. Yan. Para makikita nyo. Yan. Sobrang gandang ampli na ito. At saka sobrang haba nitong ampli mga kasound.
Ito pala ang harap ng Krill C50 natin mga kasano. Meron siyang switch, saka yung kanyang knob, no? Sa kanyang volume channel 1 at saka channel 2, no? Meron siyang active, protect, signal at saka clip mga kasano. Yan. Kita natin. Ganun din sa channel 2 niya mga kasano. Yan. Punta tayo dito sa Gladiator 10K mga kasound, no? Yan, kanyang switch, ito kanyang knob, no? Sa kanyang volume channel 1, what? Yan, no? Saka yun sa kanyang channel 2, yan, knob niya. Sa iba, no? Sa iba ng mga ampli, parang Indonesian o Thailand product siya, no? Hindi katulad ni Krill na yung disenyo. Yan, meron siyang limiter saka protect mga kasound, no? Yan, makikita natin. Sobrang ganda. Yan, so unique para sa ibang mga ampli. Yan. Ito pala yung likod ng Krill mga kasound, no? Yan, kasi hindi pa natin ito na-review. Made in US siya, makita nyo naman, no? Yan, sa MRM po namin ito nabili. Yan, made in US. Meron siyang bridge, parallel, no? Yan, stereo. Yan, meron siyang speakon, channel 1, tsaka channel 2. Yan, makikita nyo. Yan, naka-off yan kanyang crossover at saka high pass kasi kung meron kang processor, hindi na yan kailangan. Meron siyang binding post. Yan, left and right yan, no? Yan, makikita nyo. Saka kanyang XLR, no? Output saka input, no? Yan, makikita nyo mga kasound. Dito din sa 10K na makikita nyo, no? Na-review ko na ito. Wala namang kinaiba dun sa ano, yung forma lang talaga ng likod, no? Yan, makikita natin walang kinaiba. Dito meron lang siyang light indicator sa kanyang bridge mode doon sa Krill, wala eh, no? Yan, saka dito meron siyang speak count sa bridge niya doon sa Krill, wala eh, no? Doon ka lang sa binding post kung gusto mo mag bridge. Yan, no? Kita natin. Yan, yan mga kasound, no? Yan, ito kanyang binding post, no? Left and right views, saka kanyang fan, makikita nyo. Yan, no? Yan. Before end this video mga kasound, no, padadaanan natin muna yung ating mga ampli, itong Krill C50 at saka itong Gladiator 10K. Yan, nakikita nyo, sobrang siksik nilang dalawa. Yan. Yan, so, saka sobrang haba ng 10K na ito, sobrang bigat. Yan mga kasound, no, makikita nyo. Yan, sobrang ganda. Yan, hindi kayo masisisi pag kabili kayo nito ng ampli. Tested na ito si Krill sa upas, no, mga kasound. Pero pambahalan to namin mga kasound, no? Dito pang wala ka naman makukuha pag battle na yan eh, no? Masisira lang gamit mo dyan. Okay pa pang assister, no? Mas maganda pa. Yan. O di kaya mag-service sa mga event. Yan mga kasound. Ang kwenta pag upas na yan. Masisira gamit mo dyan. Yan lang muna mga kasound, no? Before natin ito i-end ang video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye mga kasound.